Bible is very clear. Malinaw po yung Bible na we will reap what we sow, di ba? Aanihin po natin yung ating the consequence ng ating mga decision at mga choices. Okay? So, I had a simple definition about obedience. Ano ba yung obedience? So, sige po, sino po yung gusto magbasa? Itatay Rinante na lang. Tatay Rinante, pwede niyo pong basahin po. Sige, Mark. Thank you. Salamat, ano. Ito yung passage natin. Pagsunod ay pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pagtitiwala sa kanyang karunungan at kabutihan. At pangakong mamuhay ayon sa kanyang mga utos. Dahil sa pagmamahal at pagpipitagan. Next, wala na. Ayun. Ayun, thank you. Thank you po, Tatay Okay. Rinante. Thank you. Thank you. So, ayun, yung pagsunod pala po, ito yung pagpapasakop natin sa will ni Lord. At nagtitiwala tayo sa kanyang karunungan, nagtitiwala tayo sa kabutihan ng Diyos, at yung ating part is nangako tayo na susunod tayo sa Panginoon dahil mahal natin siya at gusto nating i-honor ng ating Panginoon. Kaya pag Kristiyano ka, merong dalawang palatandaan. There is two tangible evidence if you claim you are Christian. Kapag Kristiyano ka, merong dalawang nakikita na ebidensya. In the book of 1 John chapter 2 verse 3 to 11, yung ebidensya po na nakikita, the proof that we are claiming na tayo po ay tagasunod ng Diyos ay yung pag-ibig at pagsunod. So, yung pag-ibig, we all know about it. So, siguro sa mga susunod na po natin na itapik ito. But today, yung focus natin, yung pagsunod. Yung Kristiyano naman talaga, yung talaga nakikita natin is yung pag-ibig, di ba? God is love. Sabi nila, ang Diyos ay pag-ibig. So, dapat yung mga Kristiyano, they claim that they are Christian, they are follower of Jesus, nakikita yung pag-ibig. At ang pangalawa po, yung pagsunod. Obedience. Okay? Kapag binasa niyo po yung 1 John chapter 2, verse 3 to 11, hindi ko na po nilagay sa slide, no? Yung pag-ibig at pagsunod, kitang-kita nyo. Kaya nga yung focus natin po yung pagsunod. So, sinasabi dun sa verse 3, kapag binasa nyo, natitiyak daw po nating nasa Diyos tayo, natitiyak po natin na kilala natin ang Diyos or ah, alam natin yung kanyang mga utos kapag sinusunod natin siya. Halimbawa po, no, bakit po natin sinusunod ang ating mga magulang? Ay, sino po yung gustong sumagot? Bakit niyo po sinusunod yung mga magulang niyo? Why do you honor your parents? Okay, because, Bro. sige, Brother Ramson, sige bro. Pagrespeto bro at saka yung authority kasi bilang magulang. Oh, yun, thank you bro. Authority. Saka, madagdag ko lang, yan daw ang commandment may blessing, may promised blessing. Ayun, thank you, Brother John. So, Ephesians chapter 6, no? Verse 1 to 2, yon. Tama yon. Thank you po, Brother John, Brother Romson. So, just like our parents, we obey them because we love them. Diba? To cut the story short, sumusunod tayo sa ating mga magulang kasi mahal natin sila. Sinusunod natin yung kanilang mga utos. Okay? Kaya lamang po, maraming Kristiyano sumasablay. Kagaya ko rin po. Sumasablay po pagdating po sa pagsunod. Yung tanong natin, mahirap po ba o madaling sumunod sa Panginoon? Ayan, pangalawang tanong. Mahirap ba, madali?
Kumusta? Sino po yung gustong sumagot ulit? Ah, siguro sa akin, Brother Mike, nung yung minsan pag sinusunod natin yung sarili natin, parang pag mahirap masunod, pagka, nyari ako, pag minsan, imbis na sundin ko yung Holy Spirit, parang minsan sinusunod ko yung sarili ko. Parang di ako nakakasunod pag hindi Holy Spirit. Okay, bro. Tama din yun. Pag wala yung Holy Spirit, di ba? Ang hirap sumunod sa Diyos. Because it requires supernatural. Yung sa sarili lang kasi natin, mahirap isumunod eh. We need the Holy Spirit to empower us to obey God. So maraming Kristiyano po ganun. Sumasablay sila kasi nga yung pagsunod nila sa Panginoon ay hindi fully surrender. Kaya gusto kong i-share mamaya no, yung experience ko when it comes to obedience. Okay? So yung ating passage in John 14 verse 15. Kaya nag-search na lang po ako ng talagang sasakto at papatok sa topic kasi walang verse yung sa panaginip ko po eh. So, ito yung inimpress ni Lord in John 14 verse 15. Sabi po dito, this is si Jesus po yung nagsasabi dito, kung mahal niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. So, sa English version, sinabi po ng ating Panginoong Hesus, if you love me, you will keep my commandments. So, yung keep, ibig sabihin nun, hindi po itago or hindi po ipunin, parang gano'n. To hide, ganyan. So, yung tinutukoy doon na keep is to obey. Amen? So, pagsunod ang ibig sabihin nun. Right? So, there are 3 pointers that I want us to share. Gusto kong pagbulay-bulayan natin at gusto kong ibahagi sa ating lahat. Yung una, based on our passage, yung obedience is an expression of love for God. Okay? When we obey God, we are showing na mahal natin siya. Amen? Just like our parents. So, sinusunod natin yung mga magulang natin because we want to honor them, because we love them. Okay? We are expressing our love for them dahil sinusunod natin sila. Ayan. So, I just want to share yung experience ko when it comes to obedience. So, first to 3 years ng being a Christian, being a follower of Jesus, yung struggle ko talaga yung obedience. Kasi delay yung obedience ko sa Panginoon. Okay, sumusunod naman ako, gano'n, pero nadidelay lang yung obedience ko sa Panginoon. At yung pangalawa, partial. Diba? Yung parang diba, kulang, parang ano yung partial, di ba? Yung parang konti, di ba? Parang ganun yung definition nun. So, ganun yung mga experience ko. In-evaluate ko rin po yung sarili ko. Bakit kaya ganun, delay? Kasi nga, yung mga isa po sa mga nag-reason out sa akin, kasi I'm not that kind of confident, gano'n, na hindi ko natapos yung pag-aaral ko, 'di ba? Kasi pagdating po sa salita ng Diyos, it's systematic din eh. Hindi pwedeng bara-bara, gano'n. So, what I'm trying to say, na hindi ako ganun ka-confident, kasi nga, ang tagal ko nang natenga, ang tagal kong, kumbaga, hindi na ako nagkaroon ng interest to pursue my studies because of my disability. Dahil nagkasakit na ako, so parang nawalan yung passion ko to study. All my dreams parang wala na. So, to cut the story short, nung maging Christian na ako, yun yung dala-dala ko pa rin na hindi ko na isuko sa Panginoon.
That's why yung obedience ko sa kanya is nadidelay. Little that did I know na ano po, na nakatingin ako sa aking sarili. Hindi ako nakapokus sa kung ano ako, sa Diyos, di ba? We are children of God, yung identity natin, at yung nagko-qualify sa atin ay ang Diyos. Di ba? Apart from Jesus, we can do nothing. We cannot be fruitful apart from Jesus. Kaya po yung pagsunod, ito po yung pagpapakita natin ng masidhing pagmamahal natin sa Diyos. Without obedience, ibig sabihin, hindi po natin maipapakita yung totoong pagmamahal natin sa Kanya. Amen? In 1 John chapter 5 verse 3, ito po yung sinasabi, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang Kanyang mga utos. So, emphasize natin, bakit kaya yung mga Kristiyano, hindi sila consistent sa pagsunod sa Diyos? Diba? Maybe may mga hindrances when it comes to obedience. So, titingnan natin, bakit kaya? So, one of the reason, yun nga na sinabi ko po kanina, hindi pa tayo fully surrender sa Panginoon. Kaya, merong nag-hold back sa ating pagkatao. Kasi, maybe some of us worry, ganon. Maybe, yung will pa rin natin, yung sinusunod natin, katulad ng sinabi ni Brother Ren. Okay? So, maganda po yung quotation na sinabi ni Warren Wiersbe. So, hindi ako fan ng quotation kasi parang nalilimitahan po yung word ni God. But anyway, for the sake of our devotion, para ma-emphasize natin, kasi some religious person, nakakatulong daw po ito para mas lubos nating maunawaan. Pero again, the Bible, di ba? For me, the Holy Spirit, yung magpapaunawa sa atin. So, sabi ni Warren Wiersbe, love is the motive, but obedience is the fruit. Okay? Yung, I mean, it's not enough para i-claim mo na mahal mo ang Diyos. Okay? It's not enough. Yung totoong pagmamahal, nagmamanifest na ipapakita natin through action. Diba? Yung action is better than words. Diba? Kaya po yung pagsunod natin sa kautusan ng Diyos, doon natin na-express yung pagmamahal natin sa Kanya. No other reason na mahal mo ang Diyos. No other reason kaya yung motivation mo ay yung pag-ibig dahil po ang ebidensya na mahal mo ang Diyos ay yung pagsunod mo. Okay? So, nag-gets po yun? Alright. So, in John 14, verse 23, this is Jesus talking again. Sinabi niya po sa kanyang mga disciple na ang umiibig sa kanya ay tumutupad ng kanyang mga salita. So, kagaya po ng verse 15, no? And then, he continues to say na the promise of God when you obey Jesus is the Father, God the Father and God the Son, maybe the Holy Spirit will dwell. Ay mananahan po sila sa atin. Okay? So, yung motivation natin para sundin ang Diyos dahil mahal natin siya, which is perfectly good. Napakaganda nun. Some of Christian, o marami sa mga Kristiyano, sabi ko nga po, sumasablay sila sa pagsunod sa Diyos kasi yung kaisipan nila ay duty, okay? Obligation, pagsunod sa Diyos. Okay? Kailangan kong gawin kaya kailangan susunod ako. Noon. Some people naman, mali yung kanilang pananaw. Diba? We will obey God
Pero may reason, pero may motive, di ba? Kaya dito, sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin na walang ibang reason or motivation kaya mo mamahalin ang Diyos or susundin ang Diyos, kundi dahil gusto mong ma-please si God. Just like our parents, the example kanina, na because we love our parents, sinusunod natin sila, okay? Um, God is our perfect example in the form of Jesus Christ, na even to the point of death, nag nag-obey si Jesus Christ. So yun yung perfect example ng pagsunod sa Diyos. Yung pagsunod natin sa Diyos, it will cost our life. One of the perfect example din po is si Meshach, Shadrach, at Abednego. Diba? They stand on their faith na nandun sila sa fugon, diba? Susunugin sila, pero they stand. Sabi nila, hindi kami mag-worship sa Diyos nyo. Sabi ni Meshach, Shadrach, at Abednego. So they stand, they obey. Ibig sabihin, they obey. Sinunod nila yung utos ng Diyos na wag silang sasamba sa mga iba't ibang Diyos. Diyosan. At yun nga, amazing happened because they obey God, na sinamahan sila ng Panginoong Hesus. Diba, naging 4 po yung tao doon sa pugon. Amen? So that is an expression of obedience, of love for God, na kaya natin sinusunod ang Panginoon dahil mahal natin siya. And there's no other reason or anything that motivation tungkol po sa pagsunod natin sa Diyos. Simply because we love Him. At through our obedience, na ipapakita po natin na sincere ang ating pag-ibig sa Diyos. Okay? So number 2, obedience is a demonstration of faith. Yan. So maraming Kristiyano na sumusunod po sa Panginoon, pero yung kanilang pananalig, shallow. Ano ba sa Tagalog yung shallow? Mababaw. Ba? Mababaw yung kanilang faith. Maybe their faith, nagwi-waver yung kanilang faith. Kaya sumasablay po sila sa pag-obey sa Panginoon. And one of the perfect example, yung magandang halimbawa po dito, is our father Abraham. So when you talk about faith, si Father Abraham, wala na pong hihigit doon. Of course, marami po sa Bible. Si Rahab, si Abel, si Noah, di ba? By faith, gumawa siya ng ark. Even Moises, di ba? Joseph, lahat po yon nag-obey sila sa God because they have faith in God. Meron silang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Ito po yung verse. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain ipinangako sa kanya. So the promised land. Sumunod nga siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. So mahirap po yun kasi yung lugar ng Israel, the promised land, wala pong ka-idea si Abraham. In fact, Abram pa yung pangalan ni Abraham dyan. So yung lugar po kasi ni Abraham, yung modern day ngayon, yung Iraq. So imagine nyo lang kung gaano po kalayo yung Iraq sa Israel. So ano pa po yung mga pangyayari sa buhay po ni Abraham? Bakit ibinilang siya na the father of faith? Sabi ng Diyos, yung pangako po ng Diyos sa kanya, magkakaanak ka. Diba? Although barren o baog si Sarah, pero by faith, by faith, inangkin niya yung pangako ng Panginoon at nagkaroon nga sila ng anak, that was Isaac. So ano pa po yung nangyari kay Abraham by faith? Ginabayan siya ng Panginoon,
Diba? Inaatake sila ng kalaban. His cousin Lot was attacked by the enemy. Lahat yon paggabay ng Diyos, may protection ng Panginoon. Nung magutom po sila, pumunta sila sa Egypt, and Abraham lied about his wife, pero nandun yung protection ni God. And all of that, because of his faith. Kaya nga binilang po na righteous si Father Abraham, because yung faith niya hindi matatawaran. Okay? Uh, in relation po sa pagiging person with disability natin, karamihan po sa buhay natin, a lot of circumstances in our life, yung utos ng Panginoon, halimbawa po, merong particular na command si Lord sa inyo, pero it seems na parang ang labo, hindi nyo makita. Parang it doesn't make sense. Okay? Pero, sumunod kayo. Yan ang ibig sabihin ng faith. Okay? Yung faith is the assurance of the things that we hope for. Naniniwala ka sa isang bagay. Okay? Kiniklaim mo na I trust you, Lord, because you are powerful. Sovereign ka, Panginoon. So, kapag sumunod ka by faith in God, ini-express mo, dinidemonstrate mo yung pananalig mo at pagtitiwala sa Panginoon. So, obedience at saka faith, hindi sila pwedeng maghiwalay. Parang kambal. Parang yung pakpak ng ibon. Diba? Pag wala po yung isang pakpak, ano po yung nangyayari? So, hindi nakakalipad yung ibon. So, the same thing with obedience and faith. There is no faith na wala pong pagsunod. At walang pagsunod na walang pananampalataya o pananalig. Okay? So, makakaasa tayo sa Panginoon na ipuprovide niya yung lahat ng ating pangangailangan as long as we trust God and we obey God. Kaya yung tanong sa atin, do you trust God? Diba? Kaya yung pagsunod natin sa Panginoon, fully hindi siya obedience. Because we don't really trust God na gagawin niya yung kanyang mga pangako. Yun yung isang problem sa pagsunod natin sa Panginoon. Okay? So, in the book of James, ang sinabi po dito, napatay daw po ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So, yung faith, it requires action. So, pag sinabi mong faith, there is an action. Amen? So, obeying God, trusting His wisdom, pinapakita nyo yung inyong pananalig sa Panginoon. Diba? Yung sinabi nga ni James na faith without work is dead. Diba? Lahat ng bagay, diba? Kailangan mo ng faith. The Bible says na without faith, it is impossible to please God. Diba? At yung for we walk by faith, not by sight, in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Without faith, it is impossible to God. Kasi talagang naniniwala ka na mangyayari yung mga pangako ng Diyos at pinapaniwalaan mo patungkol sa Diyos. Saint Augustine, ito po yung kanyang quotation about faith. Faith is to believe what you do not see, and the reward of that faith is to see what you believe. Yun. Kaya yung ganun po yung ibig sabihin ng faith. Assurance, okay, confident about the things that you do not see. Ganun po siya. Kaya kung sinasabi po natin na sumusunod tayo sa Panginoon, meron tayong pananalig sa Kanya. Meron tayong pananampalataya. Okay? And lastly, yung obedience brings blessings and
sinama ko na lang po yung intimacy with God. Kasi importante po yan. Okay? We all want blessing. Lahat tayo ah, inaasahan yung blessing. At sometimes, yun yung parang nagiging diversion ng ating pagsunod sa Panginoon. Okay. One of the best example of this pointer is yung Deuteronomy chapter 28 verse 2. Ito po yung sinasabi, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin nyo ang Diyos ninyong si Yahweh. So, we all know, ito po yung Israel. So, kaya nga po yung salitang obedience brings blessing dahil po dito sa Book of Deuteronomy. So, yung Israelites, the experience blessings, providence, the experience the faithfulness of God nung sumunod po sila. Tama. Tama po. Amen? Nandyan pa ba kayo? Amen? Amen. Yan. Thank you. So, the Israelites experienced the blessing of God because they obey God. Sumunod po sila sa Panginoon. Ibig sabihin, yung pagsunod natin sa Panginoon, package. Diba? Package. So, ibig sabihin, it was given. Okay? You don't need to ask. Parang ganun siya. You don't need to say na, okay, isama nyo yan. Diba? Yung package na, yung ibig sabihin ng package. But it is, yun po yung package deal na po yun. Na kapag sumunod ka sa Panginoon, the Lord will bless. Diba? Kumbaga, merong bonus, merong reward ang God kapag susunod ka sa Kanya. Amen? Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So the Israelites is the perfect example. When we obey God, pagpapalain tayo. I-emphasize lang natin yung pagpapala, yung blessing, no? Yung biyaya. So not necessarily yung pagpapala is monetary, material, ganon. Most of the time, ang talagang blessing na tinutukoy dyan, magkakaroon ka ng peace, kapayapaan. Yan, blessing yan. Sa kabila ng pinagdadaanan mo, sa kabila ng kapansanan mo, mayroon kang kapayapaan. That's blessing. Amen? Ano pa? Mayroon kang kapanatagan. So, relax ka, you're confident, because you know that God is with you. Diba yung tao, they want blessings, they want ganito, they want ganyan, pero nakakalimutan nila na yung the greatest blessing is the Lord Himself. Siya mismo yung pagpapala. Kaya nga yung utos ng Diyos, sumunod ka. Obey me. Okay? And ako yung bahala sa'yo. Okay? So, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, ina-align natin yung ating sarili, yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Pinoposisyon din natin yung sarili natin na ma-receive yung kanyang pagpapala. Okay? Yun yung idea na kapag sumunod ka sa Diyos, there's a bonus, there's a blessing, but you don't want to obey God because gusto kang pagpalain. Hindi lang po yun. Okay? Ano pa yung mga blessing ni Lord? Sustenance, di ba? Every day, di ba? Tayong mga taong may makapansanan, di ba? Yung health, importante yun kasi nagdi-deteriorate yung health natin. So, yung pag-sustain ni Lord, pagtawid ni Lord sa atin sa bawat araw, gumising ka ng another day, okay, it's a blessing. Yung mga nag-aalaga sa atin, sa pamilya natin, they have patience, they have compassion, they have the heart to help you. That's blessing. Yun po yung tinutukoy dito. Hindi po siya necessarily okay, monetary or material, hindi po ganun. So,
Maybe boss, di ba? Sa trabaho. Gahanap ka ng trabaho. Diba? Isa din po sa blessing yun. Nakatagpo ka ng mga ng okay na ano na boss, Christian. So mabait. That's blessings also. Kaya nga po sabi nila, we will never know kung ano yung blessing ni God kapag hindi tayo sumunod. Ayan, emphasize natin yung intimacy after this. So yung quotation ni George MacDonald na ang pagsunod daw po ay isang susi or yun yung susi. Yung pagsunod ay susi sa bawat pintuan, sa pintuan. Ibig sabihin, binubuksan niya yung mga pagpapala. Pagpapala katulad ng favor, di ba? Blessing yun, nabigyan ka ng pabor. Nabigyan ka ng wisdom. That's blessing. Sa mga desisyon na gagawin mo, bibigyan ka nila ng wisdom. Bibigyan ka ng mga accountability partner. Maybe family. Yeah? Nagkaroon ka ng wife, ng husband. So lahat po yun, dahil sa pagsunod natin, mararanasan natin, ma-experience natin. So, not necessarily po na katulad ng mga Israelita. Meron nga pong verse doon sa Deuteronomy na sinabi doon na hindi ikaw ang mangungutang, kundi ikaw ang magpapautang. Diba? Sinabi din po din sa Deuteronomy. Ano pa? Sinabi doon na yung naririnig ko po sa mga prosperity gospel, narinig ko yan po sa mga prosperity gospel. Yung ah, hindi po ikaw yung buntot, kundi ikaw yung ulo. Diba? Meron yan, hanapin nyo po. Kaya mahalaga po yung pagbabasa ng salita ng Diyos and obedience. And lastly, ito ang gandang promise. Okay? Ang gandang statement or verse regardless sa pagsunod natin sa Diyos. So in Psalms 119 verse 2, ang sinabi po dito, mapalad ang mga sumusunod sa kanyang patakaran. Buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. See? So, yung obedience sa pagsunod natin sa Panginoon, mas nagiging malapit tayo sa Kanya. Okay? Sabi nga doon sa book of Jeremiah, Isaiah, I think, correct me if I'm mistaken po. Yung sinabi doon na, if we seek God with all of our heart, we can find Him. Matatagpuan natin ang Diyos. But, buong puso. It requires whole heart, fully surrendered life, so that we can experience God, we can experience the fullness of His presence, of His majesty, of His goodness. Much more na dapat nating maintindihan na ang pagsunod sa Panginoon, ang ultimate goal kasi ng Panginoon sa atin, hindi yung comfort zone natin. I mean, hindi naman masama yun na we want us blessing, we want this, we want that. Pero yung pinaka-ultimate goal ni God, hindi yung i-provide lang lahat ng pangangailangan natin, hindi lang sundin yung ating mga hinihiling. It's not the ultimate goal of God. Yung ultimate goal talaga ng God sa atin is makilala natin siya. Yan. Narinig ko lang din po sa isang mga talagang malalim na po sa pananampalataya. The ultimate goal of God for us is to really know Him. Diba, for eternity natin makakapiling at makakasama si Lord. Kaya kung hindi niyo po kilala si Lord, you're not intimate in your relationship to God, then hindi po magiging langit yung langit. Kasi yung langit, naging langit po because of the presence of God. Amen? The ultimate goal of God for us is our character. Yung character natin, Christ-likeness, mabago talaga po yung ating pagkatao.
Amen? So, very clear. So, nakalimutan kong sabihin sa inyo, no, na dapat po kapag nagdi-devotion tayo, nagti-take note tayo para mabalikan natin at para ma-meditate natin. Yun yung sinabi ng Panginoon through Brother Mark. Yan. Dapat nagti-take note tayo. So, as we close, 5:40 na. So, yung pagiging masunuri natin sa Diyos, hindi po yan isang legalistic tungkulin, duty or obligation. Ilagay po natin sa ating mga isipan, no? Kundi yung masidhing tugon ng pagmamahal natin. Nananampala tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon. That's why we obey Him. Kaya natin siya sinusunod. At sa pamamagitan po ng pagsunod natin, lumalapit tayo sa Diyos. Napapalapit tayo sa Diyos pag sinusunod natin siya. Nagiging close yung relationship natin sa Kanya. Nararanasan natin yung Kanyang mga biyaya at nakikita natin yung Kanyang katapatan sa ating mga buhay. Kasi hindi mo masasabing tapat ang Diyos pag hindi ka sumunod eh. Pag hindi mo naranasan that God will provide your needs, that God is the only solution to your problem, hindi mo mararanasan yun. Kaya yung sinabi po ni Pastor Peter na until we realize, yung Diyos natin gusto tayong i-bless eh. Amen? Amen po ba? Gusto tayong i-bless ni God? But until you realize, sabi Yes. po ni Pastor Peter, until we realize that God Himself, di ba? God Himself is more than sufficient. Ay hindi po natin mararanasan kung ano yung kabutihan ni God, kung ano yung katapatan ni God. Kaya yung lesson natin, it's a perfect title, Life of Obedience. Yung buhay Kristiyano natin, inaasahan po tayo na susunod tayo sa Diyos. Kasi yun naman yung pangako natin, di ba po? Nang tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas natin at Diyos o Panginoon, is nangako tayo na susunod sa Kanya. Amen? Naniniwala po ba kayo na alam ni God kung anong nangyayari sa buhay ninyo? Amen. Amen. He knows. Naniniwala po ba kayo na alam ng Diyos yung lahat ng kailangan nyo? Amen. Amen. Alam niya. Tama? Kaya hindi po burden yung pagsunod sa Kanya. In fact, yan po yung daan para po maranasan natin yung richness. Ano ba sa Tagalog yon? Yung abundant. Okay? Yung talagang pinagpala dahil po Kasaganaan. sa Kanya. Kasaganahan yan, brother Dan. Yung kasaganahan at of course, the real joy. Yung totoong kaligayahan. Yung talagang totoong kasiyahan dahil nasa presensya ka ng Diyos. Dahil yung presence ni God ay nasa sayo. Saints, ang ibig sabihin ng saints in the Bible is sanctuary. Ang ibig sabihin nun, di ba yung sanctuary in the Old Testament? Di ba doon nakadwell si God? Pero ngayon, your body is the temple of God. Sanctuary ka na. So, mai-enjoy mo yon, talagang mararanasan mo kapag susunod ka sa Panginoon. Kaya yun nga, na-share ko sa inyo na nag-vacation kami sa Tagaytay. We were able to go to CCF na talagang pinulfill ni Lord. Isa sa mga reflection ko talaga na nabuksan yung isip ko is to seek God, to seek the presence of God sa buhay niyo mismo, sa buhay natin mismo. Hindi ibig sabihin na maganda yung nangyayari, na-fulfill ni God yung promise niya sa'yo or binigay yung pangako niya sa'yo. It doesn't mean na yun yung real joy. Diba? Nakaano ka sa blessing. Hindi dapat yung isang realization is to really experience our intimate relationship with God.
mapil mo talaga si God. Makipagniig ka si God. And all the things na inaalala mo, mawawala. Amen? Kaya yung ang ganda po nung before we end, ang ganda po nung sinasabi palagi po ni Charles Stanley. Kung alam niyo po yun siya. Patay na po siya eh. So, I think nung nakaraang taon namatay na siya. Nagtataka ako kasi ay talagang nakikinig ako ng mga several preaching ng mga talagang Christian. Nakapagtataka kasi yung statement niya na obey God and leave the consequences in Him is almost sa lahat po ng preaching niya, sa lahat po ng sermon niya, merong statement na obey God and leave the consequences in Him. So nung una, hindi ko pa naiintindihan. Paano niya po na-relate yung obey God and leave the consequences in Him? Because of the intimacy. Intimate kayo. Kaya confident ka na kapag sumunod ka sa Diyos, in the end, favorable yung result, magiging maganda yung result. Because kilala mo si God at naranasan mo siya. Praise God.